Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin si Tristan Ting. Yan, mga papa. Ngayon, seryoso yung usapan natin. Meron tayong guest eh. Pero yung pag-uusapan natin ngayon, hindi lang to tungkol sa politika. Tungkol din to sa mga anak nating nangangailangan ng, yung mga anak nating may special needs. Literally, may special needs na mga anak. Tsaka ano to, tawag doon, kapitbahay ko to, tsaka talagang nung nakita ko yung plataforma nito, alam ko na kaagad na isusulat ko sa aking balota for Senate ay yung 20. Bibilugan ko na kaagad yan. Number 20, oo. Number 20. Kaya ngayon, sa episode natin, kilalanin natin si Attorney Angelo De Alban, isang teacher, abogado at tagapagtanggol ng mga batang may special needs. Welcome, Attorney. Welcome. Welcome, Attorney. Maraming salamat. Ako po ay sa mga nanonood at na tagapakinig, tagapagtangkilik ng inyong programa. Magandang gabi po. Ako po si Attorney De Alban, numero 20 sa Balota. Ako po ay isang abogado for 17 years, litigation lawyer po ako, at isa po akong teacher sa University of Santo Tomas. Tama po si Papa Tristan, no? Isa po akong advocate ng mga children with special needs and persons with disabilities. Nag-umpisa po kaming advokasya noong 2008, nung nagtayo kami ng eskwelahan na nag-offer ng special education sa Bulacan. Kami po ay private. Alam niyo ba, nagtaka kami ang first private special education school sa buong Bulacan. At first, we were very happy kasi kami yung una. And then the realization came in, it's 2008, kami pa rin ang pinakauna. So can you imagine, 2008, kami yung first private school, DepEd recognized na mayroong special education. So, doon nag-umpisa talaga yung advokasya namin, nung nakita namin yung na-realize namin na talagang walang suporta ang gobyerno. Fast forward 2017, yung nag-iisa kong kapatid na babae, nanganak siya at merong cerebral palsy and autism yung kanyang anak. So noong 2008 kami ay advocate, no, we are in the side of the storm. Itong ngayon noong 2017 we are smack in the middle of the storm. Kasi sa aking pamangkin, doon namin nalaman yung hirap talaga na at ang gastos, therapy, developmental assessment, occupational therapy, special education. Ako kasi ang gumagastos para sa kanya no. So alam ko yung hirap, alam ko yung gastos, napakamahal, no? Developmental assessment pa lang 8,000, no? Therapy pa lang 3,500 per week, no? So wala man ng assistance yung government sa amin or sa atin, no, sa aming mga family or loved ones ng persons with disabilities and children with special needs. So that is one. Second, hindi rin persons with disability friendly ang Pilipinas. Yung kinausap ko yung grupo kanina, ang nirereklamo nila accessibility. Walang rampa, walang elevator, no, ang tataas ng mga ginagamit nilang mga counter sa government offices. So wala talagang suporta ang gobyerno. At saka attorney, kung may rampa man, yung talagang dire-diretso yung rampa. Talagang straight to hell. Ito nga, attorney, buti nga nabanggit mo yan, yung walang support yung government pagdating sa mga persons with disability. Kasi laging kong kinukwento dito kay Ingo. Actually, before tayo nag-start, nabanggit ko dito kay Ingo na since nabanggit nga natin, nasa Australia nga ako, yung dito kasi may parang sobrang support sa mga persons with disability na parang natuwa ako nung binanggit ni Ingoy na yan yung plataforma ninyo na magkaroon ng framework yung support system para sa mga taong, yung mga batang may special needs. Kasi dito, siguro para mabigyan lang din ng context, dito kunyari may anak ang may special needs, kung hindi ka magtatrabaho,
meron kang allowance sa government na $250 every week. Tapos Ayun, libre I yung love you, OT. Papa Tristan. Yan yung sinasabi ko, no? Yan yung sinasabi ko. Bakit dito walang ganyan? Kasi ano yan sila na rin mismo ang nag-aalaga sa anak nila. Tama. Diba? So who is the best person to take care of the child with special needs but the parents themselves? So dito sa atin, no, yan ang problema namin Hindi nakakapagtrabaho yung mga magulang kasi inaalagaan nila yung kanilang mga anak. Ang problema naman, makapagtrabaho man sila, kulang pa rin yung income nila. Tama. So sabi ko, bakit hindi natin gayahin yung mga best practices abroad? O katulad yan sa Australia, lagi kong sinasabi sa kanila, alam mo meron yan sa mga ibang bansa, no? Sa ibang bansa, ayaw nilang magsalita kung anong bansa. O ayan, si Papa Tristan, no? Sa Australia, $250 just to take care of your child. Hindi na sila nagtatrabaho. Allowance yan from the government. Dito wala. Every week, may budget naman. Every week, and pati yung therapy ng bata, libre rin. As in, walang nilalabas na pera yung mga magulang. Yung therapy ng bata. So parang, kasi si Ingo, go, sorry, sir. I'm sorry, Kasi ito yung lagi kong pinopoint out. Hindi dapat sila nagmamakaawa because they are taxpayers. Alam mo right. Yun ang mahirap na i-distinguish kasi if you're aware, Tristan, here in the Philippines we have what is known as ayuda, AKAP, yung mga dole outs, no? And a lot of people are complaining, especially from the middle class, that we are working hard. We endure the traffic, overtime, we have horrible bosses, no? And yet part of our income would go to the ayuda, samantalang nakatambay sila sa kalye, no? So, ito ang sinasabi ko is this. Families of children with special needs, hindi sila tambay. May trabaho sila, nagbabayad sila ng buwis. Yung stroller na napakamahal, customized strollers, yung special education na binabayaran nila, yung dietary restrictions. Alam mo naman, napakamahal kapag may dietary restrictions ka, di ba? Yung mga gamot, no, yung pagpapatherapy, itong mga may value-added tax, lahat itong mga ito. And yet, wala kaming loving response na nakukuha from the government. So, buti sana kung adik-adik, no? O kaya tambay lang talaga na walang contribution sa ekonomiya, ay baka lang maintindihan ko. But these parents, they are taxpayers. And yet, we have no response like that. Napakagandang, it's a best practice, no? Buti dyan, meron sa Australia. Actually, sorry, go. Buti nga na-mention yung mga Tristan tsaka attorney. Kasi kakasend lang sa akin ng mga requirements para manghingi ng pera sa DSWD tsaka sa PCSO. Na parang kailangan ko pa ba magano? Parang ang dami kong kumbaga parang ito lang makukuha ko para sa tax money ko. Parang ganun. So, kanina nga may kausap ako, sabi niya, amputee siya ha. So, syempre wala yung isang paa niya. Sabi niya, attorney, bakit ganun? Why do I have to renew my persons with disability card every 5 years? Bakit tumubo na ba yung paa ko after 5 years? Hindi pala yun? Yes. Nire-renew pala. O, di ba? Ganun kagrabe, di ba? Kasi, okay. Alright. Dito kasi sa Philippines, medyo may konting issue yan, no? Which I understand. Why? Because from a third person, ang tingin nila sa children with special needs and persons with disability, ang tingin nila dyan isa lang, na sila ay may disability. Pero hindi yan accurate. Why? Because as far as the persons with disabilities are concerned, yung mga, halimbawa, yung mga may visible disabilities, ang tawag nila sa kanila ay disabled. So may kapansanan. Kasi nga, wala silang paningin, wala silang pandinig, wala silang kamay, wala silang paa. Pero meron naman yung mga children with special needs. Ang tawag nila sa kanila, they're not disabled, hindi rin sila diseased, but what they have is a disorder, neurodevelopmental disorder. So sometimes, hindi siya visible. Di ba? So halimbawa,
ang isang bata na may autism, hindi naman visible yung kanyang kapansanan or disability sa mata ng third person, no? Oo. So, magkakaiba kasi ng interest, magkakaiba sila ng sitwasyon at naiintindihan ko yun, kaya hindi dapat sila pinag-iisa kasi talagang magkakaiba sila. Ang problema dyan, yung pinapahirapan, yung talagang kailangan. Halimbawa, kanina, sabi ko nga, yung isang tao na taga-Gimba, taga-Nueva Ecija, sabi niya, Torny, wala akong paa. Tapos, every 5 years, i-renew ko pa yung persons with disability card ko. Bakit? Tumubo ba yan after 5 years? So, can you imagine yung hirap na pupunta pa sa doon ay hindi pa disability friendly, no? Yes. Hindi pa accessible yung government offices natin, lalo na sa mga sa local government. Di dagdag hirap na naman yan, aside from the fact na napakalayo ng kanyang bahay. So, hindi na siya accessible, no? Unreachable pa. No, aside from the fact na yung mga sidewalks natin dito ay may mga poste ng gobyerno. So, hindi lang triple, talagang gobyerno na talaga yung nagpapahirap sa kanila. And all because we have few laws that protect and advance the interests of children with special needs and persons with disabilities. Tsaka ito, attorney sorry, going. Ikaw na. Ikaw, go. Tsaka ito, attorney, may nakita namin sa platform yun na may balak kayong i-amend ang family code. Yes. Para sa amin na hindi aware kung ano ba yung family code, ano ba yung current family code at ano ba yung gusto nyong baguhin dun? Ang family code natin ay ang kodigo or yung compilation ng mga batas sa pamilya. Nandiyan yung ang requirements sa pagpapakasal, sino ang pwedeng magkasal, saan ka pwedeng ikasal, anong mangyayari sa'yo kapag namatay ka ng ganito, ano yung mamanahin in connection with the family code, paano magmamana, etc. So ngayon, may pagbabago tayo sa lipunan. No? May pagbabago tayo sa lipunan na kailangan nating i-adapt. Now, I have to be frank from the start that I am not in favor of same-sex marriage. But that does not mean that I will not protect the rights of the members of the LGBT. Lagi kong sinasabi na kailangan nating amyendahan ang family code to include an all-gender protection. All-gender dapat yan. Halimbawa, okay, bibigyan ko kayo ng example. Siguro naman mga paps, may asawa kayo. Alright. Meron. So pag dito sa Pilipinas, kapag ang lalaki binugbog ang babae, that is violation of VAUC, Violence Against Women and Children. Okay? Ang parusa dyan ay humigit kumulang papalo yan hanggang 4 years to 6 years imprisonment. Okay? Ngayon, ang tomboy sa tomboy, pagka nag-away yan, papasok ulit sa VAUC. Okay? Mataas ulit ang parusa dyan. Pero eto na, pag ang bakla sa bakla, nag-away sila, ordinaryong physical injury lang. At kapag ang babae, binugbog ang asawa niyang lalaki, ordinary physical injury lang. So yung parusa dyan, hindi pa pagkakakulong sa unang pagkakataon. So di ba may discrepancy, di ba? Pag tomboy to tomboy nag-away, mataas ang parusa. Pero pag bakla sa bakla, napakababa ng parusa. So, dapat all gender protection yan. Hindi naiintindihan yan ng mga ibang tao kasi akala nila against ako sa SOGI bill. Ang sinasabi ko, SOGI bill, SOGI SC bill is a reverse discrimination. Okay? Bakit? Nagkakaroon ka ng sarili mong segregated na batas, lalo kang pagtitripan ng mga tao. So, dapat, ang turing natin sa mga miyembro ng LGBT ay kapantay natin, kapareho natin. So, ipapasok mo dapat sila sa family code na kung saan merong all gender protection. Ngayon, kanina meron akong nakausap, sabi niya, pinalaki daw siya ng 2 tomboy. Kaso nung namatay na yung 2 tomboy, hindi siya makapagmana. Exactly. Yan yung sinasabi ko. Dapat papayagang magmana sa mga property regimes. Di ba? Halimbawa, pinalaki ka ng tomboy, namatay yung 2. Ang problema dito, yung pamilya ng tomboy na nagtakwil sa kanya kasi tomboy siya or bakla siya,
sa kanila mapupunta yung property because that is under the present law. So we have to amend that law para kung halimbawa ay dalawang bakla, nagsumikap sila, nagmahalan sila. Pag namatay yung isa, pwede nilang ipamana dun sa isa yung kanilang ari-arian. Kasi under the present law, kung ikaw ay namatay at wala kang asawa at wala kang anak, kanino mapupunta ang ari-arian mo? Babalik sa pamilya mo. Hindi ba sila yung nagtakwil sa'yo? So, yun yung mga sinasabi kong kailangan natin maamyandahan kasi may mga pagbabago na tayo sa ating lipunan. Ngayon, meron pa itong problema sa pagkasal. Napakabilis magpakasal dito sa Pilipinas. Para ka lang kumuha ng SIM card. Kailangan mong 18 years old at consent. O, di ba? Mag-apply ka ng marriage license mo, tapos na. Pero, ang gusto ko, medyo taasan natin yung standard sa pagpapakasal. Halimbawa, itaas natin yung edad ng pagpapakasal. Gawin natin, kung pwede nga, 24 or 25. Why? Pinagtatawanan nila ako. No? Sasabihin nila, napaka-random naman yung age na 24 or 25. Pero may basis yan actually. No? Science tells us na yung ating prefrontal lobe or prefrontal cortex, fully developed na yan pag tayo ay 25. At ano ba yung prefrontal cortex na yan? Yan yung responsible for decision making. Kaya yung iba sinasabi nila, immature ka pa kasi hindi pa fully developed ang yung prefrontal cortex. No, yung iba, gumimik ng 18 kasi nakipag-inuman dahil binata na daw siya. Nakabuntis, naka one night stand. O kinabukasan, pipilitin nila magpakasal kasi magiging bastardo daw yung anak nila, kesyo ayaw nila ng ganito, ganyan. Ngayon, pagka hindi maganda yung kanilang relasyon, dahil wala silang foundation, hihingi sila ng divorce ngayon. Wala ring divorce dito sa Pilipinas. Wala ring divorce. So, sunod-sunod yung sunod-sunod yung problema kapag ikaw ay kinakasal ng maaga nang wala kang foundation. Pangalawa, gusto ko magkaroon ng financial literacy. No? Ano yun? Dapat bago kayo kasal, dapat kayang-kaya mong mag-handle ng pera. Kasi, sabi nga nila, kahit na nagmamahalan kayo, ay may gastos pa rin na kaakibat ang pagkakaroon ng pamilya. Pangatlo, gusto ko sana magkaroon ng psychological test yung mga kinakasal. Kasi napakadami ngayon, basag ulo, loko-loko yung mga napapakasal nila. Kasing bilis ng pagkuha ng SIM card nga, yung pagpapakasal dito. Hindi mo alam ang kausap ang mo pala ay manyakis, no? Hindi mo alam na sira ulo pala itong kausap mo. Kaso nadala ka dahil romantic yung lugar, nanood kayo ng love story, aircon, nasa Baguio kayo. Kinain yung pet mo. Ay, sorry. Ayun, mahal mo daw mahal mo kaya kinain. Ganun naman yan. So, yun ang mahirap madali silang mabuyo. No? Madali silang mabuyo ng barkada. Kaon ka na lab, siyempre, ano na yan, di ba? Medyo kinikilig-kilig na yan. So, yun yung mga kailangan na dagdagan natin ng standard ba? Medyo itaas natin yung antas ng pagpapakasal dito sa Pilipinas. So, yun yung sinasabi, nakikita kong changes. Pero ito, attorney, speaking of mga changes nga, kasi ito, napansin ko lang to sa Pilipinas, parang alam mo yun, yung mga tumatakbong senador, parang paulit-ulit yung naririnig ko na sinasabi, tutulungan ko yung mga mahihirap. Pag nag-away sa Senado, ipapahipuray ko lang yung mga yan, bibigyan ko yan ng jacket. Sa akin kasi, parang ito lang ba yung trabaho ng senador? Parang ang daming mga hindi nakakaintindi sa atin, sa no offense meant ito sa mga taga-Pilipinas. Ang daming hindi nakakaintindi, ano ba talaga ang ginagawa ng mga senador? Kasi parang nagkaroon tayo ng notion sa mass media natin sa Pilipinas na ang mga government officials ay ang trabaho is magbigay ng pera sa mahihirap, tumulong sa mahihirap. Kasi ako, sa pagkakaintindi ko, hindi naman ganun yung trabaho ng mga senador Correct. Ang trabaho, actually yan ang tinatanong sa akin, no? Bakit senador ang una mong tinakbo? Bakit hindi ka muna nag-umpisa sa mababa? Ang lagi kong sinasabi sa kanila, ang posisyon kasi ng senador ay hindi yan position of promotion. Yan ay position of responsibility. Ano ibig sabihin nito? May kanya-kanyang responsibilidad ang posisyon sa gobyerno. So, hindi mo pwedeng sabihin, dapat nag-umpisa ka muna kay barangay captain,
tapos nagkonsehal ka, nagmayor ka, nagcongressman ka, naggovernor ka, nagcongressman ka, tapos pumunta ka ng senador, saka ka nagpresidente. Malihong pananaw yan kasi bawat position, meron po yung tinatawag na responsibility. Halimbawa po, no, ang aking skill set na tinatawag because of my training and practice and experience ay pang senador po talaga dahil isa pong abogado at teacher. So anong mangyayari niyan? Ang pagiging senador po, meron po yung 3 main na jobs. 3 main job specification. Una, yung nagpapasa ng batas. Alam po natin yan. Hindi po kami namimigay ng jacket, hindi po kami namimigay ng ayuda, kami po ay gumagawa ng batas. Nagbibigay po kami ng pondo sa mga, say for example, judiciary, DSWD, pondo po yung ibinibigay namin. Hindi po kaming rekta nagbibigay ng pera. That's one. Pero ang distribution niyan sa department na po, hindi po sa amin. Ang pangalawa, isa sa pinaka-importante na hindi alam ng tao, ang isang senador dapat may alam yan sa international law. Bakit? Kasi lahat ng treaty ay pinipirmahan po ng mga senador. Kapag wala kang alam sa international law, wala kang alam sa mga konsepto ng international law, ipapahamak mo ang Pilipinas. So dapat yung may alam lang po sa international law ang maging senador. Halimbawa po, napakagandang example yung nangyari sa ICC. Okay? Dito natin malalaman yan. Si dating Presidenteng Duterte, galit na galit siya, no? Ayaw daw niya sa ICC. So, sinabihan niya yung mga kaalyado niya sa Senado na umalis tayo sa ICC. Yung mga kakampi naman niya sa ICC, walang alam sa international community. Anong ginawa nila? Umalis nga sila sa ICC. Ang problema, hindi nila alam na long before na pag-alis natin, meron ng jurisdiction ng ICC sa atin. No? Kasi nga, nung panahon na ginagawa daw, kasi hindi naman natin alam, no? Wala tayo sa position nila, ay under pa po tayo ng ICC. Akala ata nila, parang mataya-taya ito na kapag ikaw ay na-touch, wala ka ng responsibility. Hindi ho ganun no? So, hindi nila alam, wala silang alam sa international law about that. So ngayon, namroblema tayo dahil nakuha na nila si Duterte. Ang problema, hindi nila alam na ang proseso sa ibang bansa ay iba sa proseso natin sa Pilipinas. So, yon. Pangatlo, ang senador ay dapat may alam sa ebidensya kasi magiging impeachment court po ang Senado. So kapag impeachment court ka, dapat may alam ka sa rules of evidence. Halimbawa, maniniwala ka ba sa Xerox copy lamang? Maniniwala ka ba sa hearsay lamang? Yung sinabi lang ng kapitbahay mo, gagawin mo bang ebidensya yan laban sa isang tao? Pag sinabi ng isang tao na ay sinabi sa akin ng nanay ko, nakatanggap daw sa ng 125 million, paniniwalaan mo ba yan na ebidensya laban sa isang tao? Yun yung sinasabi natin na ang position ng senador ay position of responsibility. Dapat yung mayroong skill set na may alam sa batas at may kakayahang gumawa ng batas. Hindi lang basta nagbibigay ng pera. Ayan sa mga naiinig, yung nga, hindi lang naman to yung nadadaan sa maraming pera, namimigay ako ng pera, yun na iboboto natin. Magaling ako sumayaw, maganda yung jingle ko. Okay, pero pogi. ito, attorney, Mali talaga. Medyo lang, attorney, ito, sana sabihin nyo, hindi, meron ba kayong jingle? Sana wala, Hindi, o meron naman kayong jingle? What do you mean wala? Hindi ako sumasayaw. Kasi, yun ang gusto ko sabihin. Hindi naman kayo sumasayaw, wala kayo nung mga... Kasi, from dito nakikita ko kasi yung mga nasa balita, na, eto nga, yung mga pinatawag ng COMELEC, si Mocha o kung sino na nagsasayaw, yung mga jingle nila is talagang nakakabastos. Na parang position of respect to honorable position yung tinatakbo mo Tapos ang sasabihin mo, cookie ni Mocha, ang sarap-sarap. Cookie. Diba? So parang hindi siya parang, tapos ang nakaka-frustrate ako, kasi hindi na ako Pilipino, hindi na ako bumoboto sa Pilipinas. Pero nakaka-frustrate lang din syempre
Dahil, kumbaga, Makita. gusto mong mahalin yung Pilipinas eh. Gusto mong mahalin yung Pilipinas, pero ang daming nadadala sa mga ganon. Sa mga nagsasayaw, sa mga jingle na ganyan. Ako Siguro, in the spirit of transparency, may nagbigay sa akin supporter na jingle, pero it's about hustisya. No? Sinabi doon na si Attorney De Alban ay kailangan natin para sa hustisya, siya ay para sa bayan, makakapagbigay siya ng serbisyo tungkol sa hustisya. Pero hindi naman po ito dance jingle at hindi naman po tayo sumasayaw. It's more of catchy phrase na ginawa ng ating supporter at binigay sa atin. Oo. Yon. Pero wala akong commercials, hindi ko rin masyado siyang nagagamit. Pero ito, attorney, balik tayo doon sa pagiging SPED founder nyo. Kasi, sa akin kasi medyo paano ba? It's bias hard. ako hits home itong topic na to kasi yung anak ko is may special needs. So, dahil founder kayo ng SPED at kayo yung first SPED school dito sa Bulacan, gaano kahirap ito? Kasi noong 2008, parang hindi pa ganun kaboom yung social media eh. Yes. So, paano nyo na-advertise? Paano nyo napalaki yung school? Awareness. No, awareness because a lot of people in our village were, sasabihin ko na ito, a lot of people back then were in denial. No? A lot of people back then were in denial that their child ay malikot lang, their child ay, how should I say it, mahinhin lang, hindi nagsasalita, or sasabihin nila, ay, ganyan din yung tatay. Ganyan din yung tatay, yung anak naman na lang niya. So, in other words, may mga denial factor. No? Pero kami, tinuloy-tuloy namin, no? May mga special education schools na nagsarado, no? Lalo na nung pandemic. Pero kami, tuloy-tuloy pa rin. You know why? Kasi sabi ko nga, it is more than a business to us. It is not just a business anymore. It is an advocacy. Yung, it started with just a small space and then lumaki na siya. No? Yung iba pa nga doon, hindi baka mamaya makakuha ng idea yung ibang tao. Yung iba pa nga doon, may mga balance pa sa amin. Hindi sila nakakapagbayad. Kasi syempre, di ba, hindi sila nakakapagtrabaho while they send their children to school. At syempre, apprehensive din sila kapag hindi sila nakakasundo. So yan ang problem kasi kapag meron kang anak na may special needs. You want to be there all the time. Pero ito ang sinasabi ko, this is the reality, Paps. Papainggo, no? Itong reality natin. Lumalaki sila, tatanda tayo. Lumalakas sila, hihina tayo. At maiiwan sila pagpatay na tayo. Yan ang reality natin. We are mere mortals. That is why we need laws. Kailangan natin ng batas na masasandalan nila. So, kapag wala na tayo, kampante tayo na, may aalalay sa aking anak. Yun yung sinasabi natin. Ang dami kong kakilala na nagtatrabaho sila, double work, triple work, kasi yung anak nila may special needs. And sa nangyayari na yon, namatay sila kasi overwork, heart attack. No? O ano nangyari? Sino naiwan sa anak nila? Lalong nagkaroon ng problema. Ano ang suporta ng gobyerno sa kanila? Wala. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko. Pero kapag may batas, kahit papaano kampante ka na automatic hindi magmamakaawa yung may iwan. Example, may mga humihingi sa akin ngayon ng therapy kasi yan po ang ating plataforma. Ang lagi kong sinasabi nila, kasi yung mayor namin nagbigay nun pero isa lang. Nung una, 2 lang. Sabi ko, kung may batas mo tayo, dapat parang senior citizen discount yan. Automatic yan. Hindi ka nagmamakaawa sa mayor. Kaaway mo, kakampi mo yung mayor, dapat meron. Kaaway mo o hindi yung governor, dapat meron. Kaaway mo o hindi yung barangay captain, dapat meron. Parang sa senior citizen, di ba? Mayaman, mahirap. Pag 60 years old ka pataas,
may discount Matik. ka. Oo. Matik. So yun yung sinasabi ko, pinapaunawa ko sa kanila. Tiisin nyo lang ho ako ngayon dahil wala ho akong pondo, ako po ay independent. Pero ang aking plataforma ay based po sa ating experience, sa experience ko sa mga kliyente ko, sa experience sa mga estudyante ko sa UST, at experience namin sa mga estudyante namin sa aming eskwelahan. Wala akong halong pambobola ito kasi makikita naman kung saan yung pinanggagalingan. Pero maganda yun kung set in stone nga, tama yung sinabi mo, kung set in stone na may batas tayo na ito yung makukuha ninyo. Kahit na, yun nga, kahit nakaaway mo pa si mayor or wala kang padrino. Kasi sa atin nangyari, may kakilala kasi ako sa City Hall. Kaya magbibigay tayo ng tulong. Kahit wala kang kakilala sa City Hall, merong nakalaan para sa'yo na tulong na magagamit mo para sa mga anak mo. Sa may special needs. At saka, attorney, curious lang ako, yung mga yung anak ko ba, pwede ko bigyan ng SSS number para maging pension niya in the future? Alam mo, napakahirap magsalita dyan kasi do you really want na sa SSS nakadepende yung anak mo? Diba? Kasi napakaliit na makukuha rin. Alam mo, ako may mga kakilala ko na sabi nila, ang dali daw bentahan ng insurance yung mga magulang ng children with special needs. Pumupunta sila sa private insurance company kasi daw, pag sa government, bukod sa kung hindi mo natuloy-tuloy ang hulog mo, makukulong ka dahil wala kang yung contribution. Pangalawa, maliit din naman ang kukuha mo. So bakit mo ilalagay diyan? Bakit hindi ka na lang dun sa private? So ako ayoko magsalita ng against sa SSS, no? Kasi maganda naman talaga yung hangarin ng SSS. It's just that napakababa talaga, no? Ganyan din sa PhilHealth, no? So ang gusto ko nga, walang halong bola, sinabi ko na rin sa kabila. Kung magkakaroon tayo ng department level, cabinet level department na kung saan Department of Special Needs and Disabilities ay mayroong budgetary and regulatory power, pwede tayong gumawa ng SSS or GSIS specifically for this mga disabilities and special needs. And it is highly specialized na we can be assured na meron silang insurance. In other words, private insurance, pero government na hawak, pero specifically for children with special needs and persons with disability. So with that, alam mo na talagang para doon lang talaga yung contribution mo. Isang malaking high talaga. Alam mo, wala lang sila kasing creativity Kasi wala sila doon Alam mo yon, wala sila doon sa lugar na nangangailangan sila, no? Wala sila doon sa lugar na kailangan nila ng suporta sa government. Kasi yung mga nakaupo dyan, they have their own money. Paano tayong mga middle class, no? Paano tayo yung mga nasa laylayan? Ang hirap, lalo na kung alam mo na, katulad yan, yung pamangkin ko, no? Yung pamangkin ko, pag nagte-therapy siya, pag inatake siya ng seizure, nawawala lahat ng kanyang natutunan sa therapy. Nagre-regress siya. Nag-reset. Yes. So, can you explain that to our senators now? Can they actually feel empathy? Hindi. Kahit na meron sa kanila na may anak na may special needs, wala silang pakialam because they can afford it. So, yun ang mahirap. That's why I'm really trying my best to do this kahit na personal money ko yung ginagamit ko, no? Pero I'm very happy na may mga tumutulong. Paunti-unti, nung isang araw may nag-donate sa akin 100 pesos. Sabi niya, pasensya na sir, wala akong trabaho pero Gcash kita 100. Alam mo mga ganong bagay, and then yung iba naman, yung mga awesome parents, nagpapagawa sila ng mga tarpaulin kahit isa, dalawa lang, and then sila mismo nagkakabit, considering may anak sila, no? And then talagang
they would go out of their way. So, yun yung sinasabi ko na yung community natin, we help each other, but the bad part of it is that our government is not responding. Napakahirap, no? napakahirap. Alam mo, kasi nakaka-frustrate lang na yung makagaya ni Attorney De Alba, kagaya nila Chel Jokno, kagaya nila Luke Espiritu, hindi sila sila Chel tsaka sila Luke, hindi sila nakaabot sa sa senatorial race . Ang umabot si Robin Padilla and friends. So parang nakaka-frustrate lang na parang talaga ba? Yan yung mga binoto nyo? Ayun. So kaya talaga ang sakit, no? Ang sakit ng sitwasyon sa Pilipinas. Ang hirap mahalin. Mahirap talaga mahalin. Yun, ang hirap niyang mahalin. Ako, gustong-gusto kong maging Pilipino. Proud ako na maging Pilipino. Pero, pag nakikita ko yung mga ganyan din kasi, na parang ito, ako, sa totoo lang, ako ayoko lagi ng mga usapang politika, attorney. Pero, nung sinabi sa akin ni Ingo yung plataforma ninyo, yung talagang goals ninyo dito sa, yung gusto ninyong mangyari, sabi ko, maganda to kasi, mukhang na-expose si attorney sa kung ano yung nangyayari sa ibang bansa. Nakagaya nga to, dito sa Australia, na talagang merong support system na kahit matanda na yung mga persons with special needs, merong mga department na pwede silang magtrabaho. Kasi ako, nagtrabaho ko sa ganun . Inaasar nga ako ni Ingo na lagi ko daw pinagtitripan yung mga may special needs . Pero hindi naman talaga. Ano lang, kumbaga kasi lahat ng mga katrabaho ko, yung kumbaga autistic sila, tapos pero binibigyan sila ng chance na maging independent para hindi sila aasa sa magulang nila lagi. And plus may mga kakilala akong special needs parents na yun nga, may allowance, libre lahat yung mga nakukuha. Oo, sasabihin ng iba dyan, hindi libre, binabayaran nyo ng tax yun. Ako, I'm willing to pay my tax kasi alam ko na may napupuntahan siyang maganda. Alam ko na nakakatulong siya sa community. Hindi lang siya basta sa bulsa ng kung sino-sino na pinambibili ng kotse, ewan ko kung ano pang pinambibili nila, pinambababae nila. So parang kung ganun lang din naman mapupunta yung tax mo, walang problema yon kasi nakikita mo, umuunlad kayo ng sabay-sabay. Hindi lang isang pamilya yung umaangat . Kung nandito ka nga nung mga nakarang araw, sabi ng iba, huwag nyo nang sirain yung kalsada. Ibibigay na lang namin sa inyo yung pera. Kasi ang ginagawa nila rito, matino pa yung kalsada, babakbakin nila para lagyan nila ng semento. Babakbakin na, are you aware of that? Kitang-kita, ang tinutino ng kalsada, no, dahil eleksyon, babakbakin nila para mabigyan ng pondo yung paggawa ng kalsada na yun. Sabi ng mga tao dito, huwag nyo nang bakbakin, ibibigay na lang namin sa inyo yung pera. Kasi gumagana pa naman. Ganong kakatalamak ang corruption dito, and people are aware, but they're still electing these people kasi nagbibigay sila ng pera during election. At dahil dyan, para natin tapusin ito on a lighter note, siguro, ang masasabi ko lang dito, siyempre si Attorney Alban, hindi lang naman siya basta-basta kandidato or tumatakbong senador . Teacher to na parang mararamdaman mo. Ako, honestly, mas nararamdaman ko na meron siya talagang concern sa mga batang may special needs, sa mga persons with disability, and nakikita ko yung sincerity niya sa kanyang adhikain dito sa sa plataforma niya na to. At saka ito yung nakatuwa kay Attorney Del Alban, number 20 sa balota, na napaka-focus niya doon sa advocacy niya kung anong gagawin niya. Ito na guys, sobrang clear na ng platform niya. Kumbaga, isusubo niyo na lang, mumuyayin niyo na lang. Hindi niyo na iisipin kung ano ba gagawin ni attorneys pag nanalo siya. Sinabi na niya sa platform niya at napaka-specific niya doon sa platform na yan. Tsaka, kaya, baka naman. Singit nyo lang ako. Baka naman, pwede nyo naman siya iboto, di ba? Oh, number 20. Yun lang, shade nyo lang, number 20.
Bahala na kayo sa iba. Yung number 20, i-reserva nyo na yan. Kasi tingin ko meron, kumbaga, nakikita ko naman yung sincerity sa inyo, honestly, attorney. Salamat po. And yun nga, ginagawa mo na to eh. Trabaho mo na to eh. Ito nga yung, meron kang ang school eh. And you're walking the talk. Yun ang masasabi ko eh. You walk the talk. So, hindi lang basta puro talkies na ganito. Actually, before ka pa nga nag-talkies, may ginagawa ka na eh. Gusto mo lang palakihin yung influence mo. Gusto lang niyang mas palakihin yung reach niya. And kami, ito, sa Tatayhood, kahit na hindi ganun kalaki yung reach namin, siguro, ito na rin yung way namin para makatulong din siguro sa pag-educate sa mga tao, sa kung paano ba tayong boboto. Hindi lang yung basta tutulong sa mahirap, quote-unquote, tutulong sa mahirap. Tangina nyo kung yun lang boboto nyo dahil tumutulong sa mahirap. Tangina nyo, ang tatanga nyo. So, maraming salamat sa vote of confidence. Alam mo, sa totoo lang, no, kailangan talagang isabatas ang mga ito. Hindi na lang kasi ito basta-basta salita eh. Hindi na lang ito basta-basta like, tutulungan kita. Hindi eh. This really needs a legal framework and that is the only solution. Otherwise, magmamakaawa tayo sa mga politiko natin every election. Halimbawa, may nakausap ako, Sir, meron kaming free therapy ngayon. Hanggang kailan daw? Hanggang June. O di ba? May free therapy sila hanggang June. Bakit? Kasi election eh. Pagdating ng July, wala na. Pagdating ng August, wala na. Next niyan, after 3 years na naman. So, dapat ito institutionalized, may legal framework para hindi tayo umaasa sa mga politiko. Kaya yun ang sabi ko, nakikita ko solution eh. The only solution is dapat merong isang tao sa Senado that will really propose itong framework for children with special needs and persons with disability. Otherwise, lagi tayong magmamakaawa sa politiko. Katulad niyan, may kabahagi ang Quezon City. Napakaganda. Bakit Quezon City lang? Alangan naman lahat magpuntahan sa Quezon City. At pangalawa, alangan naman i-prioritize ng Quezon City yung mga hindi taga Quezon City. Tama. Bakit hindi natin ito gawin nationwide? And the only way to do this ay mayroon tayong batas that will make this nationwide. That is why tumatakbo ako eh. I know the problem and I know the solution. Ayan, ito mag-outro na ako dito. Kasi sa totoo, napakaganda nung advocacy mo, attorney. Kaya siguro sa mga papa na nakikinig ngayon, mga papa, mga mama, boy, girl, bakla, tomboy na nakikinig man ngayon itong Tatayhood, isipin nyo na lang yung boto ninyo, isipin nyo na rin yung kinabukasan ng mga anak ninyo. Well, hindi lang yung mga may special needs eh. Well, para lang din eh, dapat iniisip lang din natin na yung boto natin, napaka-importante niyan. Parang yan yung binabayad mong tax every month. Diyan mo, gawin mo, sulitin mo naman yung binabayad mong tax. Gamitin mo yung boto mo ng maayos. Sa taong meron talagang totoong plataforma. Maraming salamat sa vote of confidence. Thank you din, attorney, sa inyong pag-unlock sa aming imbitasyon. At sana sa mga sa darating na eleksyon, ayun nga, Attorney De Alban, 20 sa balota. Kaya sa mga papa dyan na boboto, maraming salamat sa inyo. Sa lahat po ng nakikinig at kapanayam natin ngayon, ito na po para sa mga children with special needs and persons with disability. Hindi ko na hinihingi ang inyong suporta. Nagmamakaawa na po ako sa inyong suporta. Ako po ay may pamangkin na may cerebral palsy at may autism. Doble po yan, no? Meron po isang physical disability and ito yung tinatawag nilang non-visible, no? Or autism, ito po ay isang neurodevelopmental disorder. So dalawa po yung aming kinakaharap na problema. Napakahirap po. Hindi po accessible ang ating bansa dahil may kakulangan po ng regulatory and budgetary powers. No? Ang NCDA po ay under po siya ng board ng DSWD, ng DOH, DTI, DOA, dami, no? Kaya hindi siya masyado nakakagalaw. Kaya ang pinopropose ko po, gagawa po ako ng
department para po sa mga children with special needs and persons with disability. Alam ko po ang sinasabi ko, alam ko po ang ginagawa ko. Nagmamakaawa na po ako. Isingit nyo lang po ako. Bahala na kayo kung sino ang iboto ninyo, kung BBM kayo, kung DDS kayo, kung kakamping kayo, or kung ano man yung trip ninyo sa buhay, no? Ibigay nyo na lang po sa akin yung isa. No? Makaupo lang po yung isang taong talagang may alam at kakayahan sa problema, lalo na ng ating community sa children with special needs and persons with disability. Sana po, maisip nyo po ako sa darating na eleksyon, lalo na yung may mga kamag-anak na OFWs. No? Nag-uumpisa na po silang magbotohan. April 13 to May 12 po, pakisingit na lang po ako dyan. No? At maraming salamat po sa Tatay Hood Podcast at nabigyan po ako ng pagkakataon. Pops Ingo, Pops Tristan, napakalaking bagay nito dahil sa audience ninyo, ang dami kong nare-reach. Ito lang po ang tatandaan po natin sa mga botante. Noong 2008, hindi ho namin akalain na ako po ay magkakaroon ng pamangkin na may special needs and physical disability. Hindi po namin alam yan. Nalaman na lang ho namin yan 2017, pero 2008 pa lang advokasya na po namin yan. Napakahirap po. Ulitin ko lang po yung sinabi ko kanina kay Pops Ingo, no? Tumatanda tayo, lumalakas sila, no? Pag wala na tayo, pagpatay na tayo, sila yung may iwan. Paano na sila kapag wala silang sasandalan? Kaya gusto ko talaga may batas. Ayun, maraming salamat, attorney. Thank you, attorney. Senator numero 20 sa Senado, maraming salamat. Sorry, hindi ko nasabi. Number 20 sa Senado, Senator Attorney De Alban. Maraming salamat po.